Nagpatuloy siya sa paghakbang kahit alam niyang mas lalo nang lumalalim ang gabi. Sobrang dilim ng paligid dahil ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap at ang mga bituin ay hindi nagpapakita. Sa muli niyang paghakbang ay napatigil siya dahil sa narinig niyang mga yabag. Lumingon siya sa dinaanan ngunit walang tao. Humakbang siya at nandoon na naman ang mga yabag na nagpapatunog sa mga tuyong dahon. Guni-guni ko lang siguro. Bulong niya sa sarili at nagpatuloy ngunit mas lumaki ang mga hakbang niya ngayon kumpara sa kanina. Narating na niya ang gitnang parte ng gubat ngunit hindi pa rin niya makita ang ama. Nawawala na siya ng pag-asa lalo't gabing-gabi na. Hindi niya mapigilan ang pag-aalala dahil baka napahamak na ito. Tay, nag-aalala na po ako sa inyo. Nasaan na po kayo? Hindi niya alintana ang gabi. Wala siyang natanggap na sagot kaya napagpasyahan niyang magpahinga muna. Umupo siya sa ilalim ng isang puno habang hindi pa rin inaalis ang pagmamasid sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ng flashlight dahil sa mga yabag na naririnig niya. Kung ang ama niya iyon ay alam niyang sasagot ito dahil mag-aalala din ito sa kanya ngunit hindi. Pero sigurado siyang may ibang tao sa gubat ngayong gabi. Hindi ako nag-iisa. Binuksan niya ang bag na dala-dala at inilabas ang baril mula doon. Pistol ito ng kanyang ama na itinago sa kanilang bahay upang proteksyon nila. Sino yan? Lakas loob niyang tanong. Tarantado ka. Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Napatili siya dahil sa kamay na biglang humawak sa kanyang baril at tinakpan ang kanyang bibig. Nagpumigla siya ngunit mas malakas ito sa kanya. Akmang sisipain niya ito ngunit mabilis nitong nakulong ang kanyang mga hita sa hita nito. Nagsimula siyang matakot dahil sa tagal niyang pag-alagala dito sa gubat, simula noong bata pa lamang siya ay ngayon lamang ito nangyari. Kinilabutan siya nang dumampi ang hininga nito sa kanyang leeg. Pinilit niyang umiwas pero para lang siyang langgam na pilit na itinutulak ang malaking bato. Sunubukan niyang aninagin ang katawan nito ngunit hindi niya magawa. You're so lovely. Sa malamig nitong boses ay tila siya pinanginigan ng kalamnan. Hindi niya mailarawan dahil sa pagsabay ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Napatili siya dahil hindi na lamang hininga nito ang nararamdaman niya sa kanyang leeg kundi pati na ang mga labi nito. Sumasakit na ang kanyang lalamunan ngunit walang ingay na kumakawala sa kanyang bibig dahil sa pagtakip ng kamay nito. Kagasa niya ba ako? Dahil sa itinatakbo ng isipan ay mas lalo siyang natakot. Don't be scared. I won't hurt you. Bulong na naman ito. Paano siyang hindi matatakot kung pati ang boses nito ay napakalalim at hindi niya kilala? Mas lalo siyang nagpumiglas at halos maiyak na siya dahil ang kamay naman ito ang naglikod sa kanyang katawan. Wala siyang kalaban-laban at kung sakaling gahasain siya nito, ay alam niyang walang makakaalam ni isa sa mga kababaryo nila. Tahimik ito makakaalis sa lugar nila na tila walang ginawang krimen. You're mine now. Tuluyan siyang napaiyak at sa unang pagkakataon sa buhay niya naramdaman niyang hindi niya maipagtatanggol ang sarili. Pero kahit ganoon ay pinipilit niyang protektahan ang puri niya. Ipinagdikit niya ang kanyang mga hita habang ang mga luha ay hindi na niya napigilan. Ang kalooban niyang susuko na sana ay biglang nabuhayan dahil nakarinig siya ng mga boses at ilaw na papalapit sa kanila. Tulong! Tulong! Sigaw niya sa kanyang isipan ngunit alam niyang hindi iyon maririnig ng iba. Nakita niya ang paglabas nito ng puting panyo at iyon ang itinakip sa kanyang bibig at ilong. Kapalit ng kamay nito. Huwag kang lalayo dahil babalikan kita. Yun ang mga salitang narinig niya mula rito bago siya mawala ng malay. Nagising si Alana na masakit ang buong katawan. Napabalik ko siya ng bangon nang makitang hindi ang bahay nila ang kinaroroonan niya ngayon. Mabilis siyang bumaba sa kama kahit na maraming katanungan sa kanyang isipan. Ang sakit ng katawan ay hindi niya alintana dahil mas may malala siyang problema. Bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili. Kilala niya ang ganito mga disenyo ng mga silid dahil madalas siyang pumapasok sa mga ito. Lumapit siya sa pinto at walang pag-aalilangan iyong binuksan. Oh, mabutit nagising ka na. Nakita niya ang kanyang among si Leo na saktong papalapit sa silid na nilabasan niya. May dala itong tray ng mga pagkain. Sir, ang tatay po. Nasaan po si tatay? Paano po ako napunta dito? Nasa gubat ako kagabi dahil nahanap ko siya. Sunod-sunod niyang tanong. Ngumiti ang amo at tumingin sa pagkain na dala nito. Kainin mo na muna ito bago ko sagutin ang mga tanong mo. Agad siyang umilim. Busog pa po ako.
At hindi rin po ako gaganahang kumain hanggat hindi ko nalalaman na lagay ni tatay. Tumango ito. Naiintindihan ko. Naglakad itong papasok sa silid na kanyang kinalabasan kaya napasunod siya rito. Inilapag nito ang tray bago muling humarap sa kanya. Nasa presinto ng tatay mo dahil sumuko siya kaninang madaling araw. Nandito ka ngayon dahil nakita ka ng mga trabahador kagabi na walang malay sa gitna ng gubat. Ano ba ginagawa mo doon at natagpuan kang walang malay? Dahil sa tanong nito ay bumalik sa kanyang isipan ang kanyang sinapit kagabi. At gusto man niyang alamin kung sino ang lalaking iyon ay hindi niya na iyon magagawa ngayon. Naramdaman na naman niya ang paninindig ng kanyang mga balahibo at ang takot pero pinatatag niya ang sarili. Malakas akong tao at hindi ang ganoong mga bagay ang pipigil sa akin para mabuhay na masaya. Dahil lang po siguro sa takot dahil madilim. Nakita niya ang mga gamit na nasa ibabaw ng upuang nandoon. Kinuha niya iyon at yumuko sa harap ng amo. Salamat po sa malasakit niyo, sir, pero tutuloy na po ako dahil kailangan ako ng tatay. Nang tumango ito ay walang lingon siyang umalis sa malaking bahay. Kahit na walang bihis at dinig niya ang pagkalam ng sikmura ay mas pinili niya pa rin puntahan ang kanyang ama. Dumaan siya sa bakery na malapit sa presinto at bumili doon ng pwedeng kainin ng ama. Pagkatuntong sa labas ng headquarters ay tinakbo niya ang pagpasok sa loob. Kilala naman siya ng mga pulis dahil ang ilan sa mga ito'y binobosuhan nila ng mga kapwa niya chismosa kapag nakikitang naliligo ang mga ito sa talon. Nasaan po si tatay? Tanong niya, taas baba ang kanyang paghinga. Napakaganda mo talaga, Alana. Nakangising sagot sa kanya ng pulis. Tinaasan niya ito ng kilay. Wala akong pake. Ang mabuti pa'y gawin mo na lang ang trabaho mo. Saan ikinulong si tatay? Iritan niyang sagot. Ngingising-ngisi pa rin ito at titig na titig sa kanyang hinaharap. Sa ikalawang sarada. Tinalikuran niya ito at hindi pinansin ang pagsipol. Sanay siya sa mga lalaking hayok sa laman dahil naglipa na iyon sa kanilang mga lugar. Mapa-professional o tambay ay mga bastos. Madalas ay pinapatikim niya ang mga ito ng masasakit na salita pero minsan ay hindi niya nalang pinapansin tulad ngayon. Halos maluha siya pagkakita sa amang nakaupo sa tabi ng rehas. Nakayuko at alam niyang gutom na rin. Dahan-dahan siya lumapit dito dahilan para tumingala ito. Tay! Nangingilid ang kanyang mga luha pero hindi niya iyon hinayaan lumabas. Ayos lang po ba kayo? Agad na tumayo ang ama, tinawakan ang kanyang kamay bago sumilay ang ngiti sa mga labi. Sa wakas nandito ng ano kong malakang bunganga. Biro nito. Natawa siya at mahigpit itong niyakap kahit na may bakal na namamagitan sa kanilang dalawa. Nag-alala po ako ng sobra sa inyo. Ramdam niya ang paghaplos dito sa kanyang buhok. Huwag ka mag-alala dahil buhay pa naman ako. Hindi pa ako handang iwan ka dahil alam kong hindi mo pa kayang pakainin niyang malaki mong bibig kaya lumaban ako. Tinitigan niya ang mukha nito. Patanda na ang kanyang ama at sobrang nadudurog ang puso niya sa nakikita niyang kalagayan nito ngayon. Papatunayan po natin yan, tay. Ilalaban natin ang kasong inihain nila sa inyo. Gagawin ko lahat para mapatunayang inosente kayo. Hihingi ako ng tulong kay Sir Leo. Huwag na anak, ayos lang naman ako dito. Ang mahalaga ay ikaw. Araw-araw mo ko dadalawin ha, para makita kong ayos ka. Malungkot itong ngumiti. Bilang anak kilala niya ang ama at alam niyang nalulungkot rin itong tulad niya. Sa akin po hindi ayos. Paano ko mailipat kayo sa bilibid? Hindi ko masisikmurang hayaan ko yung pagdusa ng kasalanang hindi mo naman sinadya. Tutol niya. Mahirap lang tayo anak at ang hustisya ay para lang sa mga mayayaman. Ramdam niyang nawawala na ito ng pag-asa ngunit tinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Magtiwala kayo sa akin, tay. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat ng paraan para makalaya kayo at hindi matalo sa kaso. Ilang ulit siyang napalunok sa sarili mga salita dahil sa totoo lang ay wala siyang alam na paraan pero ayaw niyang panghinaan ng loob ang kanyang ama. Salamat anak. Ngumiti siya at iniabot dito ang biniling tinapay. Kainin niyo po ito at babalik ako mamaya na may dalang bagong lutong pagkain. Hahanap na din po ako ng pera at magtatanong-tanong kung pwede kayong mapiyansahan habang hindi pa dinidinig ang kaso niyo. Tango na lamang ang isinagot nito dahil naging abala ito sa pagkain ang ibinigay niya. Umupo siya sa malapit dito at hindi ito nilubayan ng tingin. May mancha ng dugo ang damit dito kaya pinagbihis niya ito ng dala niya. Napapansin niya ang pangingilid ng mga luha ng ama ngunit umiiwas ito ng tingin sa kanya. Lihim siyang napabuntong hininga at nagmasid-masid sa paligid.
May mga preso sa kabilang selda at nagkakagulo ang mga ito at ayaw niyang dumating sa punto na lanasin ni iyon ang kanyang ama. Nagpaalam siyang aalis muna at hahanap ng paraan para makalaya ang ama. Pagkalabas sa headquarters ay may nakita siyang pulis na nakatambay sa mobile sa tapat ng gusali. Kuya, di ba may agency ang gobyerno para sa mga nakukulong na walang kakayahang kumuha ng abogado? Lakas loob na tanong niya. Alam niya ang bagay na iyon dahil kahit papaano may pinag-aralan naman siya. Umabot siya ng second year college pero natigil dahil hindi na kinaya ng kanyang ama na pag-aralin siya. Mahal ang matrikula noong mga panahong iyon. Tumango ito. Oo, sa PAW. Pero kung doon ka kukuha ng abogado baka abutin ng siyam-siyam ang kaso ng tatay mo. Dahil sa napakadaming kasong hawak nila ay hindi nakakapag-focus sa isa. Kung ako tatanungin, ay mas maganda kung kukuha ka na lang ng private attorney para natututukan ang kaso niyo. Ganun ba yun? Pero sige, susubukan ko muna maghanap na ibang paraan dahil ayoko magtagal sa tatay sa kulungan. Tumango siya dito bago nagpatuloy sa pag-alis. Bumalik siya sa malaking bahay ng kanyang amo. Susubukan niyang humingi ng tulong dito. Here. Tinanggap niya ang puting sobre na iniaabot ng kanyang amo. Nang dumating siya kanina ay agad niya itong kinausap at humingi ng tulong para sa ama. Wala siyang ibang malalapitan kundi ito. I'm sorry. Pinansyal na aspeto lamang may tutulong ko. Pareho ko silang trabahador at sa lupa ko nangyari ang lahat kaya responsibilidad kong tulungan kayo. Pero ayokong personal na sumama sa isa man sa inyo o sa pamilya ni Bitoy. Dahil ayokong isipin nila na may pinapanigan ako. Sabi pa nito. Tumango siya para sabihin dito na naiintindihan niya. Ayos lang po yun, sir. Malaking bagay na po ito sa amin. Gusto kong kumuha ka ng abogado na hahawak sa kaso ng tatay mo. Napayuko siya dahil alam niyang malaking pera ang kakailanganin para doon. Balak niyang dumulog na lang sa PAW at hingin ang serbisyo nito kahit na matagal uusad ang kaso. Tila nabasa nito ang isip niya. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Mas mapapadali kung kukuha ka ng private attorney dahil makakapag-focus sa kaso ng tatay mo. Hindi ko alam kung anong tunay na nangyari at kung sino ang inosente dahil wala ako dun sa pangyayari pero alam ko ang tama ang mananaig. Seryoso itong tumingin sa kanya bago may iniabot na panibagong papel. Ano po ito, sir? Tanong niya. Calling card ng attorney na may re-recommenda ko sa iyo. Ang pinsan ko sana ang kukunin ko abogado pero kung gagawin ko iyon ay parang may pinanigan na ako. Napasunod ang tingin niya nang tumayo ito at inayos ang manggas ng kamisa de chino na suot. Don't worry, he's very good in court and for sure, he can win the case of your father. Hawak ang sobre at calling card na galing dito ay magaan ang loob na umuwi siya upang linisin ang sarili at gawin ang mga dapat na gawin para sa kalayaan ng ama. Hindi siya nagkamali ng nilapitan dahil tunay ngang mabait ang amo. Pagod siyang napaupo sa upuan nilang gawa sa kawayan at napatingin sa maliit nilang bahay na gawa sa pawid. Noon kapag umuwi siya dito ay palagi siyang nakangiti at masaya dahil kahit na mahirap ay kasama naman niya ang kanyang ama. Pero ngayon ay naninibago siya sa katahimikan. Napabuntong hiningang tumayo si Alana at kahit ramdam na naman niya ang kirot ng kanyang paa at ibang parte ng katawan ay hindi niya alintana. Naligo at nag-ayos siya ng sarili para magtungo sa bahay ng kaibigan pero hindi pa man siya natatapos sa pagsusuklay ay dinig na niya ang matinis nitong boses na papalapit sa kanilang bahay. Bruha ka! Pinag-alala mo ko na sobra! Sigaw nito. Patakbo itong lumapit sa kanya at niyugyug ang kanyang balikat. Napangiti siya dahil alam niyang nag-aalala ito. Papunta na sana ako sa inyo dahil hihiram sana ako ng cellphone mo para matawagin yung abogado na kukunin ko para kay tatay. Sakto. Nandito dala ko dahil panay ang tawag ng tita ko. May load din iyan kaya wala ka na problema. Iniabot nito sa kanya ang cellphone nito bago tumabi sa kanya ng upo. Ano bang naisipan mo at pumunta ka sa gubat kagabi? Hindi ako nakatulog kakaisip sa'yo. Nag-aalala ako. Napatawa siya. Naniniwala ako nag-aalala ka pero hindi ako naniniwalang hindi ka nakatulog. Gaga ka. Alam ko matakaw ka sa tulog. Kahit sa gitna ng patayan. Sabay silang malakas na napatawa dahil sa kanilang mga pinagsasasabi. Mahigpit siya nitong niyakap. Basta, ano man ang kailangan mo nandito lang ako. Kapag nagkulang ka sa panggastos ay ipahihiram ko sa iyo yung mga naipon ko. Hindi niya mapigilan ang mapangiti ng malapa dahil sa sinabi nito. Salat man siya sa material na bagay ay mayaman naman siya sa pagmamahal ng ama't kaibigan. Huwag na. Tumutulong na naman na si Sir Leo.
At sagot niya raw ang lahat ng gagastusin. Isa pa, pera mo iyon para sa pagsunod mo sa tita mo sa ibang bansa. Sagot ni Elena. Kahit na, mapapalitan pa naman iyon at mas kailangan mo ngayon ng pera, kaya ipapagamit ko muna sa'yo. Wag na, may ibang paraan pa naman. Matapos niyang ayusin ang sarili, mabilis niyang tinawagan ang numero ng abogado. Samantalang ang kanyang kaibigan ay nasa kanyang tabi lamang. Ilang ulit iyong nag-ring bago tuluyang sagutin. Sekretary nito ang sumagot bago ikinonekta sa linya ng mismong abogado. Napatingin siya kay Valerie habang kinakausap ito. Nagpakilala siya at sinabi ang pakay. Yes, nasabi nga sa akin ni Leo. You can come to my office so that we can talk about it personally. Sabi nito. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Sige ho, pupunta po agad ako dyan. My secretary will send you the address. Pagkatapos ng pag-uusap ay napapatili siyang yumakap sa kaibigan. Pupuntahan ko ang abogado para personal na makausap. Sasamahan kita. Presenta nito. Talaga? Tumango ito. Oo, gamitin natin ang motor ko para hindi na tayo mamasahe papunta doon. Matapos matanggap ang address ay agad silang pumunta sa nasabing opisina. Laking pasasalamat niya dahil palaging nakaalalay sa kanya si Valerie. Sa kabilang bayan lang ang firm na ito. Imporma sa kanya ng kaibigan na mas alam ang pasikot-sikot sa kanilang bayan, kumpara sa kanya na sa loob ng asyenda lamang madalas gumala. Halos kalahating oras lang ay narating na nila ang mismong firm. 2 palapag, nagusali lang iyon ngunit napakaganda at elegante. Wala siyang kaalam-alam sa mga disenyo ng mga gusali kung kaya't hindi niya matukoy kung ano iyon. Si Attorney Fabulon po. Ako po si Elena. Elena Cruz. Ngumiti sa kanila ang lalaking unang nakita nila pagkapasok sa building. Ako ang secretary niya at ako ang sumagot kanina sa tawag mo. He's waiting for you, ma'am. This way, please. Sumunod sila dito hanggang sa huling pinto ng pangalawang palapag. Nakaukit sa pinto ang pangalan ng abogado. Kumatok ng 3 beses ang secretary nito bago humarap sa kanila. Pumasok na ho kayo, ma'am. Sabi nito. Salamat. Ngumiti ito at yumuko bago umalis. Naiwan silang 2 ng kaibigan na nagmamasid-masid sa paligid. Pasok na tayo. Ikaw na lang dahil personal na bagay yan. Napangiti siya bago tuluyang pumasok sa office ng abogado. Pumungad sa kanya ang lalaking may katandaan na kumpara sa kanya. Tumayo ito pagkakita sa kanya. So, you're Miss Elena Cruz? Umupo ito sa mesa at tumitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam ngunit hindi naging maganda ang dating sa kanya ng mga tingin nito. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan at sinalubong ang tingin nito. Sanay siya sa ganoong klase ng titig kaya isang tingin pa lang alam niyang hindi maganda ang kahahantungan ng pag-uusap nila. Oho, ako ho, ang ipinakausap sa inyo ni Sir Leo para po sa kaso ng tatay ko. Sa kabila ng pagkaaswa sa mga tingin nito ay hindi siya natinag. Humalakupkip lamang ito habang ang mga mata ay sa kanya pa rin nakatuon sa kanyang katawan. Self-defense ho nangyari ba sa kwento ng mga nakakita? Ipinagtanggol lang ho ng tatay ko ang sarili niya. Pagpapatuloy niya kahit tila hindi ito nakikinig. Tumikim siya na makitang sa dibdib niya, nagpepiyasta ang bastos nitong tingin. Tutulungan kita. Sabi nito kasabay ng pagsilay ng ngisi sa mga labi. Kahit na magandang balita iyon ay hindi niya nakuhang maging masaya dahil ramdam niyang may kapalit ito. Tutulungan kita kung pagbibigyan mo ako. Iba pa rin kung may instant fee para ganahan ako ipanalo ang kaso mo. Ano ibig mong sabihin? Agad na nawala ang paggalang niya rito. Alam kong alam mo. You're beautiful, Miss Cruz, and I want a night with you. Walang prenong sagot dito. Hindi man lang iniisip ang magiging dating ng mga salita nito sa kanya. Naikuyom niya ang mga kamao dahil sa mga sinabi nito. Hahanap na lang ako ng ibang abogado at marami pa naman sigurong iba. Yung hindi bastos. May diing sagot niya. Tingin pa lang nito ay alam na niyang hayok ito sa laman. Isa rin ito sa sandamakbak ng mga lalaking mahihilig na nakilala niya. Walang ibang makakapanalo na kaso mo kundi ako. Pagmamalaki nito habang humahakbang papalapit sa kanya. Sa sobrang paglapit nito sa kanya ay ramdam na niya ang hininga nito sa kanyang pisngi. Hindi ka makakahanap ng abogado ipapanalo ang kaso ng tatay mo. I have my ways, and I can manipulate the judge's decision in my favor if I want to. Sabi pa nito na hindi niya pinansin. Salamat na lang sa alok mo.
Itinulak niya ito palayo sa kanya bago lumabas ng opisina nito. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Malay mo'y nagkataon lang na walang gustong tumanggap sa kaso ng tatay mo. Pwede pa naman tayo maghanap ng iba. Kung minalas man tayo ngayon, may bukas pa naman. Kumbinse sa kanya ng kaibigan. Iba maglaro ang mayayamang tao. Valley, nagagawa nilang pasunurin ng isang tao kapag gusto nila, lalo pa sa katulad ko mahirap. Alam kong may kinalaman si Mr. Pabelon kung bakit hindi tayo makahanap ng abogado. Walang tumatanggap ni isa. Ipinahid niya ang pulang lipstick sa kanyang labi habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Sabi niya nga kanina, kaya niya ipanalo ang kaso kung gusto niya. Malay mo, joke niya lang yun. Sunod niyang isinuot ang malalaking hikaw na nabili niya lamang noon sa bayan, 10 piso bawat pares. Seryoso siya. At alam kong maduming paraan ang tinutukoy niya at hindi na ako magpapakasanta. Kung kalayaan ni tatay ang kapalit, mabuti o masamang paraan, ipapatusin ko. Ayokong umabot tayo na 1 linggo kakahanap ng abogado tapos ang tatay nasa loob ng presinto, humihimas ng rehas. Kaya pati sa vulva ibibigay mo sa masamang tao? Hindi ba ito usapan natin, ibibigay mo lang yan sa lalaking mahal na mahal mo? Kontra nito. Napasimangot siya dahil hindi na niya matutupad iyon. Sa tulad kong dukha. Kung maniniwala ko sa mahal na iyan, baka pumuti na ang buhok ko, tigang pa rin ako. Wala na lalaki sasamba sa babae dahil sa purong pagmamahal. Sasambahin lang nila tayo kapag gusto nila tayong ikama at makasex. Si vulva ang habol, hindi ang puso natin. Sabay na lamang silang napailing dahil sa pinag-uusapan nila. Oo, mga basto sila. Kung magsalita at mahilig sila sa panonood ng mga makamundong palabas pero hanggang doon lang iyon. Kaya ang gagawin niya ngayong gabi ay lagpas sa prinsipyo niya pero yun lang ang meron siya para maisalba ang ama. Kung tama man ang sinasabi ng kaibigan na maaaring may makuha pa silang abogado pero walang kasiguraduhan ng kanilang panalo. Gusto niya yung sigurado para sa kanyang ama, lalo't narinig niyang hindi titigil ang pamilya ni Bitoy. Ang pamilya ng namatayan hanggat hindi nabubulok sa bilangguan ang tatay niya. Sige na, simulan na natin ang pag-inom para makarami. Patapos mag-ayos ng suot, ng napakaiksing bestidang kulay dilaw na halos kita na ang kanyang singit na pinaresa ng itim na heels ay kinuha niya ang bote ng alak sa maliit nilang mesa. May wine naman kasi sa bahay, bakit bumili ka pa ng emperador na to? Napakalakas ng tama nito. Napapanguwing sagot ng kaibigan. Hindi ako malalasing sa wine, kaya ito ang kailangan ko. Gusto ko pagdating ko doon, halos mawala na ako ng malay sa sobrang kalasingan para hindi ko na makilala ang pagmumukha ng demonyong iyon. Para masikmura akong makapagsak sa kanya. Napawiwi din siya nang inumin ng kalahating baso ng mumurahing alak na iyon. At ramdam niya ang anghang at init na gumuhit sa kanyang lalamunan. Napailing-iling siya nang mabilis dahil sa pakiramdam niya ay nabingi siya sa sobrang tapang ng lasa. Mabilis namang inabot sa kanya ni Valerie ang pulutan nilang chicheria. Pareho silang mahilig uminom kaya't alam niyang dadamayan siya ng kaibigan. Minsan nga ay inuumaga na sila kakainom kaya madalas silang pagkamalang mga pariwarang babae dahil doon. Mga judgmental lang talaga ang mga tao sa kanila. Madaming chismosa at pakialamero. Tagay! Sigaw nila. Ganito ang inuman panduka sa kanilang lugar. Purong Emperador Light Jumbo na pinaresa ng tagpipisong GP. Masaya na sila sa ganito kahit na hindi branded ang alak. Ang importante ay nalasing. Halos hindi na makita ng maayos ni Alana ang daan papunta sa hotel room na ibinigay sa kanya ng abogado. Kumukulo ang kanyang sikmura sa sobrang kalasingan na tila masusuka siya sa bawat hakbang niya. Itong gusto niya dahil siguradong pati mukha ng abogadong iyon ay hindi na niya maaaninag dahil sa sobrang hilo. Kumatok siya. Idinikit niya ang kanyang mukha sa pinto upang ipahinga ang ulo. Alana Cruz, for extra service. Napahagikik siya dahil sa mga sinabi niya. Napapasinok pa siya sa sobrang kalasingan. Ilang beses siyang kumatok ngunit walang nagbubukas hanggang sa isandal niya ang buong katawan doon. I'm delivering my vulva! Sigaw niya. Napatili siya sa biglaang pagbukas ng pinto at pagbagsak niya sa sahig. Napaungol si Alana habang hawak ang dibdib na unang tumama sa sahig. Imbes na masaktan ay tumawa lang siya ng tumawa. Sabik na pumasok?
pagkausap niya sa sarili habang nakatingin sa dibdib niya ngayon na nalihis ang nakatakip na damit at kita na ang halos kalahati nito pero wala siyang pakaalam. Nasapo niya ang ulo dahil sa pagkirot nito. "What are you doing here, miss?" Napakurap-kurap siya at napatihaya upang aninagin ang lalaki. Hindi nakatulong sa sakit ng ulo niya ang madilim na kwarto nito. "Nandito na ako, attorney. Tara na." Kahit hilong-hilo ay tumayo siya at gagawang-gawang na lumapit dito. Samantalang ito'y nakatayo lang sa harap ng pinto ngayon ay sarado na. Para sa kalayaan ni tatay. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang suot niyang kakarampot na damit, dahilan para lumantad ang kanyang mayayamang dibdib dahil wala iyong bra. Pinagpala siya sa magandang muka at katawan kaya alam niyang iyon ang pinagkakainteresan nito sa kanya. Tarawid niya ang pagitan nilang dalawa at mabilis na yumakap sa leeg nito. Bago niya idiin ang mga labi sa labi nito, malaki ang tulong ng alcohol sa kanya upang painitin ang katawan sa simpleng paghalik lang. Pinag-igin niya ang paghalik dito at nang hindi matinag ang abogado ay mas lalo niyang nilaliman ang paghalik. Hindi ito ang unang halik niya dahil sa edad na 24 ay nagkaroon na rin siya ng mga kasintahan. Halos hindi na niya nga mabilang, pero wala ni isa doon ang ninais niyang pagbigyan ng sarili. "You're testing me." Nanood sa kanyang katawan ang malalim at mapanganib nitong boses. Wala na siyang pakialam sa paligid dahil gusto na lamang niyang i-enjoy ang mga magaganap. Ayaw niyang pasakitan pa ang kalooban kahit na ang totoo'y labag ito sa kanya. Isinandal niya ang noon niya sa noon nito nang ipangko siya nito at isandal sa likod ng saradong pinto. Patuloy sa pagpapalitan ng mapupusok at malalalim na halik. "I will lie you down in bed." Ang boses nitong paos ay ibang-iba sa tono ng abogadong nakausap niya na mas lalong nagbigay sa kanya ng lakas na mas pag-igihin ang pagbibigay ng sarili. Tulad ng sinabi nito ay inihiga siya sa malambot na kama. Kusa naglakbay ang kanyang kamay sa katawan nito at noon niya lang nalaman na tanging tuwalyang nakatapis sa bewang ang tumatakip sa kaumbukan nito. Labag man sa kagustuhan ay tinatagan niya ang loob upang sikmurain ang mga naganap kagabi. Nung una'y nagdadalawang isip siya ngunit noong naglaon ay talagang nagustuhan niya. Hindi sekreto sa kaalaman niya kung paanong magtalik at madalas man sila sa kalukuhan ay hindi naman niya pinangarap na ibigay ang sarili sa lalaking hindi niya mahal. Pero ngayon ay wala na ang pinakaiingatan niya. Inisip na lamang niya na para iyon sa ama para kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Isa ito sa realidad ng buhay mahirap dahil sa araw-araw na lumilipas, kalimitan ay kumakapit sa patalim upang makasurvive. Sinapo niya ang noo dahil sa hangover at nanginginig pa ang kanyang kamay habang hawak ang kumot na siyang tanging balot sa kanyang katawan. Nakatingin siya sa lalaking nakatalik. Naikuyom niya ang kamao dahil gusto niyang magwala at magsisigaw pero hindi iyon ang tamang gawin niya sa sitwasyon niya ngayon. Kailangan niya mag-isip. "Kaya mo to, Alana. Virginity lang iyan. May lalaki pa naman sa mundo na tumatanggap ng hindi na virgin." Pagpapalakas niya ng loob kahit salungat ang nararamdaman. Oo, maaari siyang makahanap na lalaking tatanggap sa kanya kung kahit hindi na siya virgin. Pero bilang babae inais niyang sa magiging asawa niya maibigay iyon. Pero ano magagawa niya? Sa sitwasyong iyon ay ang nakatayay katumbas ng pagkamit sa kalayaan ng ama. Tanggapin niya man lahat dahil talagang nasarpan siya pero ang hindi niya matanggap ay ang katangahan niya. Maling lalaki ang napagbigyan niya ng tanging alas na meron siya. Hindi ang abogado kundi isang estranghero. Hindi na uso ang virgin ngayon kaya dapat tatagan mo ang loob mo. Hindi naman kabawasan ang pagpapahalaga sa sarili. Virgin ka man o hindi. Litanya niya sa sarili kahit na hindi niya alam kung para saan pa ba ang mga sinasabi niya. Ngayong naibigay na niya lahat sa maling tao pa. Nakatitig lamang siya sa lalaki at gusto man niyang maiyak sa sitwasyon pero ayaw ng isip niyang maging mahina. Ilang ulit siyang huminga ng malalim bago bumangon. Hihintayin ko na lang siya magising at makikiusap. Bulong niya sa sarili habang isinusuot ang damit niyang halos kita rin naman ang kaluluwa. Mahapdi ang kanyang pagkababae sa tuwing humahakbang siya pero mag-iinarte pa ba siya kung makaungol naman siya kagabi wagas? Napailing na lang siya dahil sa mga alaalam bumabalik sa isip niya sa nangyari kagabi.
Nahihiya siya sa sarili dahil hindi niya akalain na ganoon siyang kalandi at kaingay kapag nakikipag-sex. Sa kanya na lang ako hihingi ng tulong. Total siya naman ang nakakuha kay Vulva. Sabi niya pa. Habang naghihintay sa pagising nito ay minabuti na lamang niyang linisin ang mga nagkalat na damit at iba pang gamit na wala sa ayos. Para naman matuwa sa akin at pagbigyan ako sa hiling ko. Mukha naman siyang mayaman. Minsan lang siyang makahawak ng mga branded at laging dahil sa kaibigan niya na medyo nakakaluwag-luwag ang pamilya dahil sa mga kamag-anak na nakatira sa abroad kaya may branded na mga gamit. Kung siya lang ay kahit siguro anino ng mga branded na damit ay hindi niya makikita dahil sa hirap sila sa buhay. Are you the room service? Mabilis siyang napalingon sa may kama dahil sa pagsasalita ng lalaki. Hindi niya mapigilan tumaas ang kanyang kilay. Inipon niya ang mga kalat sa paanan ng kama bago lumapit dito. Mukha ba akong taga-room service? Ang mga mata nito ay bahagya lang na nakadilat. Nakayaka pa rin ito sa unan at hindi man lang tumitingin sa kanya. Sir, bangon na ho dahil uuwi na ako. Pagkakataon naman ito ngayon ang pagtaasan siya ng kilay. Hansel? Naintindihan niya kung bakit ganoon ang tanong nito. Pakialam nga ba naman ito kung umuwi siya o maglaho na parang bula? Wala lang naman dito ang nangyari sa kanila kahit naman sa kanya. Kaso, may kailangan siya dito. Alan ang pangalan ko. Ikaw? Inilahad niya ang kamay sa harap nito na tiningnan lang ng lalaki. Ibinaba niya rin ito dahil wala namang balak na makipagkamay sa kanya ang lalaki. Mukha ka namang mayaman. Kaya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bayaran mo ako dahil namali ako ng pinasukang kwarto. Alam niyang makapala mukha niya sa paraan ng pagsasalita pero wala siyang pakialam sa sasabihin nito dahil alam niyang hindi na naman na sila magkikita pa. Kasalanan ko bang tanga ka? Ano? Sigaw niya. I thought you're a call girl. Mas lalo siyang nainis dahil sa mga pinagsasasabi nito. Ano naman gagawin dito ng call girl? And for your information, ho sir, may virgin bang call girl? Umayos ito ng pagkakaupo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ba't napakabastos? Kapag nag-check-in ako sa mga hotel na kilala ko, nagbibigay sila ng babae sa akin kapag first night ko. Akala ko ikaw yun. Napaiwas siya ng tingin nang tumayo ito dahilan para makita niya ang hubad nitong katawan. At hindi nga siya namali ng pagkakaalala dahil totoo ngang malaki at mahaba ito. And for your second question, maybe I am your first customer. Napairap siya dito at kahit anong pigil niya sa sarili, inipapatingin pa rin siya sa pagkalalaki nito. Bago pa man siya madala sa kalandian niya, ay sinabi na niya ang pakay. Wala akong pake kung anong iniisip o iisipin niyo tungkol sa akin. Ang gusto ko lang po ay bayaran niyo ako o hindi naman kayo ihanap niyo ako ng magaling na abogado para sa kaso ng tatay ko. Hindi siya nito pinansin dahil nagtungo lamang ito sa mini kitchen at uminom ng tubig. Yung virginity ko ho, ang kabayaran sa pagtanggap ng abogado na hahawak sa kaso ng tatay ko. Kaso hindi siya ang napagbigyan ko kundi ikaw at sigurado din ako. Hindi na yun papatol sa akin. Sabi niya pa habang nakasunod sa bawat hakbang nito. Bakit? Alam niya bang virgin ka? Natigilan siya sa tanong nito pero agad ding nakabawi. Hindi. Pero mahal ko pa naman ho ang sarili ko. Kaya ayokong pagkatapos kong ibigay sa'yo sa vulva, ay ibibigay ko ulit sa iba. Hindi ko pangarap ang maging pokpok. Tinalikuran na naman siya nito samantalang siya'y bahagyang nagnanakaw ng tingin sa pagitan ng mga hita nito. Parang pamilyar sa akin ang hita at kobra niya. Bulong niya sa sarili. Kapag ba nakikipag-sex sa iba't ibang lalaki, popok na? Tanong nito. Nagkabit-balikat siya. Ewan ko. Iba-iba naman ang pananaw natin sa buhay at ako, ganoon ang pananaw ko. Pero nire-respeto ko rin naman ang pananaw ng iba. Okay. Bumalik na naman ito sa pagkakahiga sa kama at yumakap sa unan bago muling pumikit. Sir, huwag niyo ho akong tulugan dahil importante po sa akin ang mga sinasabi ko. Kailangan ko ho na balikan ang tatay ko sa presinto. Nawawala na siya ng pag-asa dahil parang wala lang dito ang lahat ng mga sinasabi niya. Alam niya namang wala talaga itong pake dahil sino ba naman siya para bigyan ito ng pansin.